Kanina pa nakatayo sa labas ng salon si Celine. Kagabi pa may ideyang nagpipilit na sumiksip sa isip niya. Dinededma niya yun, pero ang kulit talaga nun. Lalo pa nga kanina nang mapadaan siya sa salon na nasa mall kung saan siya namamasyal. Makeover, makeover. Parang may cheering squad na nagcha-chant sa isip niya. Yun ang mismong ideyang dinededma niya kagabi pa. Walang kaso sa kanya na magpa-makeover. Ang tinutulan ng kanyang kalooban ay ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang gawin iyon para mas gumanda pa sa paningin ni Daniel. As if naman may igaganda siya na sapat para gustuhin nitong totohanin ang palabas sila. Nandito ka lang pala. Nanigas si Celine nang mula sa refleksyon sa salaming pinto ng salon ay nakita niya ang refleksyon na mismong lalaking wala na yatang puknat ngayon sa panggugulo sa kanyang isip. Nakangiti siyang bumaling dito. Namiss ko yung patawa mo. Ganti nito. Ba't pa ilang araw ka nang absent? Nag-file siya ng leave pagkatapos ng hot air balloon incident. Nagkasakit naman kasi talaga siya. Bukod sa papalalang kaso ng love knot, ay nagkaubot sipon siya. Sumama ang pakiramdam ko. For 1 day lang naman, pero 3 days yung naka-file kong leave, kaya sinulit ko na, sagot ni Celine. At balak mong magpagupit, tama ba? Tumingin sa salon ang lalaki. Pinag-iisipan ko sana. Suki si Mommy ng salon na yan. Halika, sasamahan na kita. Kilala ko kung sino ang magaling nilang hairdresser. Mamaya lapas tanganin pa ang buhok mo. Sayang, ang ganda pa naman. Ay, sobra ka? Hindi naman masyado. Biro niya habang pinipigilan ang namimilipit na pagkakakiliti. Natawa uli ang lalaki. Come on, my treat. Yaya nito. Sinalubong agad sila ng manager ng salon. Ay, sir! Girlfriend mo? Nakangiti nitong sabi. Oo, kaya dapat maganda ang gupit niya. Ng lalaki. Pati wisdom tooth ni Celine ay kinilig doon. Kahit pa hindi yun totoo, ay masarap pa rin pakinggan. Lalo pa at parang ipinangangalantakan yun. Of course, sir. Mas lalo pang magiging beauty tong sweetheart nyo. May tinawag ang manager na isa sa mga hairdresser nito. Pinasamahan na siya para i-shampoo doon. Bago na naman yan Sir Biro kay Daniel ng manager. Naulinigan lang yun ni Celine habang palayo na sila ng hairdresser. Flavor of the month? For keeps na siguro. Sagot ng lalaki. Malamang na-charot din lang yon, pero hindi naman napigilan ni Celine ang mamilipit sa kilig. Sa cubicle na nasa mas loob na bahagi ng salon siya dinala ng hairdresser. Inasahan ni Celine ay gugupitan lang siya. Kaya nagulat siya nang tanungin siya ng nag-aasikaso sa kanya kung gusto niyang magpa-highlights, magpakulay, magpa-hair treatment at kung ano-ano pa. Sabi raw ng boyfriend niya na kahit anong gusto niyang ipagawa ay sasagutin nito. Tatanggi dapat si Celine pero nakatanggap siya ng text galing kay Daniel. Look beautiful for me. Ani nito. Tumagal lang siyam-siyam ang lahat ng treatments na ginawa kay Celine. Namasyal na sa mall si Daniel para hindi mainip. Pero pagbalik niya sa salon ay nainip pa rin siya. Naglalaro siya ng game sa cellphone nang may tumawag ng kanyang pangalan. Napanganga siya na mag-angat ng tingin. Nakilala naman niya si Celine. Imposibleng hindi. Hindi rin naman sobrang drastic ang pagbabago ng itsura nito. Bumagay nga lang ng todo ang bagong hairstyle ng dalaga, pati na ang kulay at highlight sa buhok nito. Inayos din siguro ang kilay ni Celine, baka may ginawa rin sa complexion nito. Hindi magawang isa-isahin ni Daniel sa isip ang mga pagbabago rito. Ang tumatak lang sa isip niya ay ang iniangat ng dati ay payak na ganda ni Celine. Mahilig siya sa babae kaya sanay siyang kumilatis sa mga yon kaya alam niya. Nag-iba ng level ang ganda at charm ng dalaga. He liked what he saw pero sa isang banda parang hindi rin siya natuwa. Dahil yon sa ideyang mas dadami na malamang ang makakapansin dito. So what?
Assistant lang niya ito, hindi girlfriend. Kaya ano ang paki ni Daniel kung maging sangkaterba man ang admirers nito? Pakisara at pakapasukin ng langaw, sabi ni Celine na natatawa pa. Over ka makareact ka? Parang totoo. Marunong lang mag-appreciate ng true beauty. Sagot niya na hindi iniisip ang sasabihin. Basta lang yun lumabas sa kanyang bibig. True beauty talaga ha? Sige, salamat. Sabi ni Celine, hindi pa rin magawang alisin ni Daniel ang tingin dito. Para kasing sa isang pitik ay may nadiscover siya sa sarili. But he needed and wanted time to think about the discovery. Oo, true beauty talaga. And you're welcome. Now, let's go. Inabot niya ang kamay ng dalaga. Dinala yun sa kanyang bibig para halikan. Bago yun iniakla sa braso niya para magkasabay silang lumabas ng salon. It feels so good to act that way towards her, naisip ni Daniel. Salamat sa ideyang pumasok sa kanya na ito ang yayaing pumalit pansamantala sa papel ni Marga bilang fiancé niya. Because it made him feel so good. Pambawi yun na nabubog niyang ego. Pero higit pa roon ay may nararamdaman siyang saya na hindi pa niya naranasan. Kung babae ang pag-uusapan. Achoo! Ang lakas ng bahing ni Celine. Mabuti na lang at after office hours na. Nagsiuwi na mga kasama niya. Sila na lang ni Daniel ang nasa opisina at ang lalaki ay nakakulong pa sa kwarto nito. May ka-teleconference. Uuwi na rin dapat siya pero nag-decide siyang hintayin matapos si Daniel para tiyakin na wala na itong kailangan. Kaya lang ay kanina pa nangangati ang ilong niya. Ilang araw pa lang kasi matapos siyang sipunin at ubuhin ay nabasa naman siya ng ulan minsan pag-uwi siya. Hayun, nabinat yata siya. Bumahing na naman si Celine. Hinagilap niya ang lalagyan tissue pero hindi niya makita. Tumutulo pa ang kanyang sipon. Oh, may naglapag ng isang kahon ng tissue sa mesa niya. Thank you, sir. Napaatras ang lalaki. Bigla lang siyang napahatching kaya malamang na natalsikan ito ng kanyang laway. Sorry. Ngongo niya sabi habang nakasalpak ang tissue sa kanyang ilong at pipig. Okay lang, pero ikaw mukhang hindi okay. Hinuwakan ni Daniel ang papa niya. Itinaas ang kanyang mukha para impeksyonin. Sinalat pa nito ang noon niya. Hindi ka naman mainit, but you look terrible. Thanks ha, komento niya. Natawa ang lalaki tsaka umiling-iling. Halika, ihahatid na kita sa inyo. Bakit kasi hinintay mo pa ako? Sana umuwi ka na kanina pa. Para may maghatid sa akin, pero ni Celine. Kung sa bagay, mabuti na nga rin pala at hinintay mo ko. Joke lang yun. Hindi mo ko kailangang ihatid. Ilang beses na ba ako sinisipon na umuwi? Kuminsan nga nilalagnat pa. Pero nakakarating naman ako sa bahay ng buong buo kahit mag-isa ko. Noon yun. Ngayon, nandito ako. Kaya hindi ka dapat mahirapan sa pag-uwi mo. Isipin mo na lang yun. Dami ng pagkakataon na naging madali ang lahat para sa akin dahil sa tulong mo. At naisip agad ni Celine ay ang pagkukunwari niyang fiancé nito. Mukhang na-imbiyer na si Marga. Tama? Hula niya. I think so. But that's beside the point. Ano ang point? Ang point ay, ikaw naman dapat ang padaliin ko ang buhay. Napakasimpleng bagay ng paghahatid ko sa iyo, kaya wag ka nang kumontra. Sino bang kumukontra? Anya. Basta germs mo, okay lang. Sagot nito na hindi nagpatinag. Itinodo na niya ang pagtulak dito. Bawal magkasakit ang mga boss. Doon lang ito lumayo sa kanya pero para ring napilitan lang. Habang pauwi ay sumaglit si Daniel sa isang kainan. Inisip ni Celine na bumili ito ng kakainin para sa sarili. Pero pagdating sa kanila ay tsaka niya nalaman na para pala sa kanya ang mga binili nito.
May mainit na sopas, maanghang daw yon kaya bagay sa may sipon. Ilang lata ng pineapple juice din ang mga nasa supot at may mga prutas pa nga. Wala si Lola Alma kaya ang lalaki pa mismo ang nangulit na maghahanda ng kanyang kakainin. Umakit ka na sa kwarto mo para makapagpahinga ka. Utos si Daniel. Tumangging makialam siya sa ginagawa nito. Ang katulong nila ay naging alalay ng lalaki. Kung makaasta ka, para naman kung anong sakit ko. Sipon nga lang reklamo niya. Basta lang. Giit nito. Nasa kama na nga si Celine nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumasok si Daniel. Dala ang isang tray. Kasunod nito si Inday na may isa pang tray na dala. Ano to? Pista? Naibulalas tuloy niya. Para mas mabilis kang gumaling, dapat ay kumain ka ng marami. Anang lalaki. Fruit slices pala at malaking baso ng pineapple juice ang laman ng tray na dala ni Inday. Yung kay Daniel ay ang malaking mangkok na umuusok-usok pang sabaw ang laman. Bababa muna ako, ma'am. Si Sir Daniel na raw ang bahala sa inyo. Paalam ng kasambahay. Ha? Sige. Naiilang si Celine sa ideyang ang lalaki pa ang mag-aasikaso sa kanya. Kaya ko na to, sabi niya nang wala na si Inday. Sawa ka na ba sa pagmumukha ko kaya pinapalayas mo na ako? Sabi ni Daniel. Hindi sa ganoon. Kakahiya lang, no? Boss kita, tapos I don't see you as my employee. Alam mo yon, at ganoon din ako sa karamihan sa mga nagtatrabaho para sa akin. Lalo na yung matatagal na. You, more than most, dahil sa lahat ng nakapaligid sa akin sa opisina, ay ikaw ang pinakamalapit sa akin. Kaya wag mo nang isipin yung boss-boss na yan, okay? I'm sure na kung ako ang sa kalagayan mo, ay ganito rin ang gagawin mo. Tama? Oo naman. Yun pala Kaya wag ka nang marami sinasabi dyan. Eat. Inabot ng lalaki ang mangkok at balak pa siyang subuan. Over na yan kontra ni Celine. Mahihirapan ako kung susubuan mo pa ako. Kinuha na lang niya dito ang mangkok. Parang dinaanan ng kuryente ang kanyang mga kalamnan nang mahawakan ng kamay ni Daniel, pero dinedma na muna ngayon. Salamat na lang at hindi lumigwak ang sopas na laman ng mangkok kundi ay napaso pa siya. Pero siguro ay kailangan niyang mapaso at nang mahimasmasan. Dahil sa mga sandaling yon ay iisa ang isinisigaw ng kanyang puso. Mahal ko na siya. Nakita na ni Celine in action si Daniel. Talagang likas na maalaga ito sa mga nagiging girlfriend nito. Pero iba pala ang talab sa kanya kung siya mismo ang nakakaranas ng brand ng pag-aalaga ng lalaki. To think na hindi naman siya girlfriend nito. Paano pa kung totoo? No, wag mong isipin. Nakakainis na hindi na siya nakontento ngayon na hanggang tingin lang si Daniel. Hindi na siya kumbinsido na okay lang na hindi nito sinuklian ang kanyang damdamin. Mas maganda nga na wag nitong suklian yon para hindi sumakit ang ulo niya. Oo, tiyak ni Celine na hindi mutual ang nararamdaman nila. Alam na niya yon, dati pa. Pero ngayon ay hindi na niya maiwasan ang umasam. Manalangin at kung kailangan magpausok ng insenso at mag-alay ng puting uwak sa mga ani nito para lang mangyari na magkaroon din siya ng puwang sa puso ng lalaki. Side effect lang niya na sipon. Tindi yata ng virus sa tumama sa kanya. Pati utak niya na virus. Here's your medicine. May iniabot na tableta si Daniel sa kanya. Inabutan din siya nito ng tubig para ipantulak sa gamot. Nilaklak ni Celine ang laman ng baso. Baka sakaling malunod ang virus na umatake sa kanya at nagmadali na rin siya. Kung ganoong tapos na ang misyon ng lalaki na alagaan siya, ay malamang naaalis sa ito. Gusto niyang umalis na si Daniel para mahimasmasan na siya. Kaso bakit prente pa itong naupo sa silyang kalapit ng kama niya? Mahiga ka na. Hihintayin ko makatulog ka. O mas mabuti na dumating ang lola mo.
Baka kung ano pang mangyari sa'yo, tapos wala kang kasama rito. Paliwanag nito nang makita siguro sa ekspresyon niya na nagtataka siya. Daniel, sir, sipon lang to. Hindi pneumonia o kaya ay stage 9 cancer. Hindi ako mapapaano, sagot niya. Mas maganda pa rin na may kasama ka. Si Inday na lang. Ako na. Giit ng lalaki. Sir. And stop calling me sir. Kapag tayo lang dalawa, Daniel na lang ang itawag mo sa akin. Now go to sleep. Nakakaantok yung cold medicine mo. Kaya wag mo nang labanan, okay? Nahiga na nga lang si Celine. Habang tumatagal ang pag-uusap nila, ay lalo lang yata nadadagdagan ang mga dahilan para lalo pang mahulog ang loob niya sa lalaki. Patay siyang bata siya kapag lumala pang kanyang nararamdaman. Mabuti na lang at nakakaantok nga ang cold medicine na kanyang ininom. Ilang minuto lang ang lumipas ay pipikit-pikit na siya. Sinulyapan niya si Daniel. Frente ito sa pagkakaupo. May nakasalpak na earphones sa mga tenga pero nakatingin sa kanya. Ngumiti ang lalaki. Kumindat pa nga nang makitang nakatuon ang kanyang mga mata rito. Wala na. Mahal ko na nga talaga siya. Nakatulog si Celine na yon ang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang puso. At dito po nagtatapos ang ating episode. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod na kabanata. Kita-kits sa next chapter!